Hello guys! Good day! Paano naman sagutan ang mixed numbers guys? Pareho sila mixed numbers katulad ng nakikita ninyo sa whiteboard. So bago natin sagutan ito guys, kayo muna ang bibigyan ko ng pagkakataong sagutan ito. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutan ito guys. At pagkatapos ninyo, ipapakita ko sa inyo kung tama ba o tugma ba ang inyong sagot sa aking sagot. So ano pang hinihintay nyo? Simulan nyo na guys! Shout out mula kay Annalisa Dakot Sinina. Wow, nice loads, galing. Mula kay Elevol Kagabilio. Wow, dagdag alam po sir. Salamat. Mula kay Rice Saripada, Ray Rex. Mo content si Manny, nakakatalino. Yun, so tapos na ang 1 minutong ibinigay ko sa inyo guys. Ngayon, ipapakita ko na sa inyo ang sagot guys. At tingnan nyo na lang kung pareho ba ang ating sagot. Kapag ganito guys, pareho silang mixed numbers, pareho din natin silang i-convert into improper fraction. So simulan natin dito sa unang mixed numbers guys. So sa pag-convert natin into improper fraction guys, tandaan na i-multiply lang natin ang whole number at saka yung denominator. Then i-plus natin yung numerator. So ano pang hinihintay nyo? Simulan natin dito guys. Kapag ganito guys, malalaki na yung mga numero, kailangan nyo nang gumamit ng scratch paper para hindi madumi yung inyong papel. 2 times 2 equals 6. 2 times 2 equals 4. 1 times 3 equals 3. 1 times 2 equals 2. Let's add. Bring down 6. 4 plus 3 equals 7. Bring down 2. 276. I-add natin ang numerator na 7 guys. Shout out Aileen Saripada, nice. Shout out SMC Kiori, nice, good topic, nakakatulong. 6 plus 7 equals 13. Carry 1. 1 plus 7 equals 8. Bring down 2. So mayroon tayong 283. So ito na yung numerator natin guys, 283. Shout out Lailing in Hong Kong. Wow, kagaling naman sir mag-explain. Shout out Rolin Itowit Galion. Hello sir, na namin nadugang na learning. Salamat. And then, ang 12 guys, kukopyahin lang natin yan dito. Then, copy the plus sign. Then, ito naman yung ating i-convert into improper fraction. So, i-multiply ganun din. I-multiply natin ang whole number tsaka yung denominator. 3 times 8 equals 24. 3 times 1 equals 3 plus 2 equals 5. 54. I-plus natin yung numerator na 2. So, ito yung magiging 56. So, ito yung ating numerator, 56. So, dito, 56 dito guys. Then, copy denominator 3. Yun. So, mayroon na tayong parehong improper fraction. So, ito ay tinatawag na dissimilar fraction guys. Dahil magkaila denominator. So, yun. Kapag ganyan, dissimilar fraction, kailangan muna natin i-convert into proper fraction. So, sa pag-convert natin guys, maglalagay tayo dito ng dalawang linya at saka kopyahin natin ang plus sign. So, hanapin natin ang LCD ng 12 at saka 3. Ano ba ang LCD ng 12 at 3? So, ang pinakamaliit na common denominator ng 12 at saka 3 guys, yun ay ang 12. No? Lilista lang muna natin ang multiples ng 12 at saka 3. So, tingnan natin guys. Magsimula tayo sa 12. 12 itself, no? 12, 24, 36, 48. So, yun. Dito tayo sa 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. So, yun. Ang pinakamaliit nila na common denominator guys ay ang 12 lang. Ito. Ang 12. So, ito yung gagamitin natin. Ilagay natin dito ang 12. So, i-erase na natin to guys. Ngayon, para makuha natin ang numerator, i-divide natin ang 12 tsaka ang 12 dito. So, 12 divided by 12 equals 1. Multiply ang 1 times 283. Ang sagot ay 283. Then, divide naman natin to. 12 divided by 3 equals 4. 4 times 56. 224. 224. Yun. So, ngayon guys, mayroon na tayong
similar fraction. Naging similar fraction na siya. So, ang gagawin natin dito guys ay directly add the numerators. I-add natin ang pareong numerators. So, 283 plus 224. 4. 3 plus 4 equals 7. 8 plus 2 equals 10. Carry 1. 1 plus 2 equals 3 plus 2 equals 5. So, mayroon tayong 507. Okay, so copy the denominator 12. Dahil parehas lang ang denominator, kukopyahin lang natin yan guys. Ngayon, i-erase natin dito guys. So, ano ang napansin niyo sa ating sagot guys? 507 over 12. Ito ay improper fraction. So, hindi pa ito ang final answer natin. Kailangan pa natin itong i-convert into mixed numbers. So, i-convert natin guys. Paano natin i-convert? Kailangan natin i-divide ang 507 at saka ang 12. So, i-divide natin. Kapag i-divide natin yan guys, 507 divided by 12. Try natin ha. Try natin ang 4. 4 dito. Sagot natin dito guys. Itong 42, ito yung ating whole number. 42. Then itong remainder, ito yung ating numerator na 3. Ito namang divisor na 12, ito yung ating denominator. Okay, so ngayon, tingnan ninyo ang sagot guys. Ang sagot natin ay 42 and 3 over 12. Ang 3 at saka ang 12, pwede pa ba nating i-Lewis term? Yes, pwede natin i-Lewis term guys. Kaya naman, i-Lewis term muna natin ang 3 at saka 12. So, kailangan natin hanapin ang kanilang GCF. Greatest common factor. So, ang greatest common factor ng 3 at saka 12 ay ang 3. No? Yung pinakamalaking number na pwede i-divide sa 3 at pwede ding i-divide sa 12. So, subukan natin ang 3. Okay? So, kopyahin lang natin ang 42 dito guys. No, dito natin lagay guys para magkasya. So, kopyahin natin ang 42. Divide natin 3 divided by 3 equals 1. 12 divided by 3 equals 4. So, ito na yung final answer natin guys. 42 and 1/4. So, yun. Sana nakasunod kayo guys. Kung mayroon kayong mga anak na nasa elementary pa lang, pakato sa inyo guys. Laging tandaan na sa mathematics, lamang ang matalino. Bye-bye!